Jeremiah Gray may mahalagang sinabi after ng kanyang pagbabalik hardcourt. At TNT Tropang Giga, lagas ng isang main man player. At pang-ilan na nga ba ang Gilas Pilipinas sa inilabas ng FIBA na pinakabagong world rankings? So yan ang ating mga tatalakayin. So about nga dito sa nilabas ng FIBA sa world rankings, sa pinakabago nananatili sa number 34 pa din ang Gilas Pilipinas sa kabila ng mga natamong pagkatalo sa nakaraang laban. So may chance pa rin namang tumaas sa ranking ang Gilas Pilipinas kung magtuloy-tuloy ang panalo, lalo na sa nalalapit na FIBA Asia Cup. So masasabi namang good news pa rin ito dahil sa hindi na nga po nakaapekto ang naging performance ng team sa ranking. Ngunit kailangan talagang pagbutihin ng Gilas ang paparating na FIBA Asia Cup upang maging maganda ang resulta ng event para sa Gilas, na kung saan maaari pang maungusan din kung magkataon ang mga bansang nasa itaas ng Gilas Pilipinas. Pero sa ngayon, kailangan ng magandang performance talaga sa Asia Cup dahil 4 points behind na lamang ang Jordan sa Pilipinas. At sa Asia, biggest climber ang Mongolia na umangat ng 7, sinundan ng Qatar na umangat ng 5, at sa Chinese Taipei umangat naman ito ng 4 sa rankings. At dito tayo, Jayson Castro tuluyan ng hindi makakatapos ng serye dito sa PBA ngayong semifinals maging ng season na ito. So naganap na nga po ang game 2 ng semifinals na kung saan nagkaroon sa dulo ng makapigil hinangang laban, na kung saan nagawa mang manalo ng TNT Tropang Giga kontra dito sa Rain or Shine sa final score na 93-91. Pero nanalo man ng TNT, nawala naman sila ng isang main man player na si Jayson Castro dahil sa tinamungan nitong injury sa larong ito after an off-balance layup sa 3 minutes left ng laban. Sa mga hindi nga po nakakaalam, isinakay si Castro ng stretcher dahil sa namimilipit nga ito sa sakit na kanya talagang iniinda, at itinakbo rin agad ito patungo sa ospital. So batay sa pinaka-latest report ayon sa nilabas ng Spin.ph by Reuben Terrado, siniwalat ni TNT team manager dito Jojo Lastimosa ang naging resulta ng injury nito. Based on MRI na ginawa kay Jayson Castro, may have a full thickness patellar tendon tear in his right knee. So mukhang matagal-tagal nating di makikita sa PBA na maglalaro si Castro dahil inaasahan na yung mga ganitong case ng injury umaabot ito ng 6 to 12 months bago makarecover. So prayer for Jayson Castro para sa mabilis nitong paggaling mula sa injury. At dito tayo kay Jeremiah Gray. Sa wakas, after 19 months, nakabalik na sa Barangay Ginebra si Jeremiah. So si Jeremiah Gray nga ay nakapaglaro na sa Ginebra sa Game 2 ng semifinals na to kontra Northport, na kung sa loob ng 9 minutes and 16 seconds ay nakagawa ito ng 6 points agad. So alam nyo bang after ng game, ibinahagi ni Gray ang kanyang saloobin sa Ginebra? Ayon nga sa ilang naging pahayag nito, grateful nga raw siya sa Ginebra management sa patient na binigay sa kanya ng mga ito, lalo na sa kanyang recovery process. So inamin nga ni Gray nang magbalik na raw siya dito sa paglalaro niya dito sa floor na to itong ay blessing na para sa kanya dahil matagal na panahon nga rin raw, 1 taon at kalahati. So napifeel niya nga raw po na sobrang pinagpala siya dahil parte pa rin siya ng programa nitong Ginebra. So nagpapasalamat nga rin raw siya kila Boss Al, Boss RSA para nga po sa ginawang pag-aalaga sa kanya noong nirehab nga siya dulot nga nung naging injury niya. So very grateful nga rin raw siya ngayon dahil nakasama niya muli yung mga teammates niya dito sa paglalaro na kung saan talagang mamahalin niya. So alam nyo bang si Gray totoong cleared to play na talaga? Pero syempre, iniingatan pa nga rin siya nila coach team. Kaya dito sa komportableng pagkakataon siya ginamit sa second quarter na kung saan hawak na nila ang malaking kalamangan. So magandang timing yung ginawang ito kay Gray dahil sa pinaramdam nga agad sa kanya yung tiwala at mapabalik yung kanyang kumpiyansa sa game.